Hello guys, today ay gagawa tayo ng American breakfast. Ito nga pala ay tinatawag na biscuits and gravy. Ito ay paborito ng asawa ko dahil nag-request siya kaya igagawa ko siya. So mag-start muna tayo sa paggawa ng biscuits. Dito ay gumamit ako ng 2 cups ng all-purpose flour at naglagay ako ng baking powder. And then sinundan ko ng 1/4 lang ng baking soda at konting asin pampalasa. And then, imimix lang natin yung mga ingredients na nilagay natin. And then, mag-add tayo ng 1 cup of milk or buttermilk kung meron. At dito nga pala, grinated ko yung butter. Cold butter nga pala yung ginamit ko dyan para mas madali siyang haluin if ever. Mas madali siyang imasa. So, ayan, nag-grate ako ng butter, ganyan yung itsura niya. And then, imimix mo lang siya, ganyan. So, pagka-mix mo, wag mo masyado siyang hahaluin or imamasa kasi papangit yung texture ng ating biscuit. So, konting masa lang siya. Dahil sabi ko nga hindi siya pwedeng masyadong imasa, so ang gagawin lang natin is ipa-flatten lang natin siya ng pa-rectangle and then ifo-fold natin siya. And then, ulitin mo lang siya ng mga 3 times or 4 times na ganon, pa-rectangle and then fold para hindi siya ma-over sa pagmasa. Gumamit nga pala ako dito ng DIY molder which is teacup kasi wala akong bilog na molder. Pero kung meron naman kayo, much better. So, pwede rin naman kang gumamit ng baso. Depende sa size na gusto nyo. Basta hindi siya sobrang laki. So, ayan nga, gumamit ako ng teacup dyan and then binilog ko lang siya ng konti. And then, ayan siya. Ganyan yung itsura niya pag ginagamit ko. Iniikot ko lang siya and then dinidiinan para maganda yung pagka-mold niya. So, ayan na yung mga na-mold natin. Ganyan yung itsura niya. Dito nakagawa nga pala ako ng 11 pieces sa mga na-mold ko. So, ganyan yung itsura niya. Bilog siya and then pinagdikit-dikit ko lang siya sa tray. Nilagyan ko lang siya ng parchment paper para hindi siya magdikit-dikit pag binake na natin. So, ayusin lang natin siya. Much better na dikit-dikit siya para pag binake siya, hindi siya yung kalat-kalat or sabog-sabog. And then, eto na siya. Ready na siya for baking. And then, yung ating oven ay na-preheat na natin ng 10 minutes sa 180 degrees Celsius. And then, isasalang natin ang ating biscuits for 10 to 15 minutes sa 180 degrees Celsius. And now, proceed na tayo sa paggawa ng biscuits gravy. Dito ay gumamit ako ng ground pork. Yan, i-stir fry lang natin yung ground pork hanggang sa mag-brownish siya. Ganyan. Halu-haluin lang natin siya sa konting oil lang. Naglagay pala ako dyan ng konting olive oil lang para ma-fried lang siya ng konti at mag-brownish. And then, isunod na natin yung black ground pepper para mas malasa siya. Yan, naglagay na ako ng black pepper and then 1 tablespoon ng all-purpose flour. And then, mix-mix lang natin yung all-purpose flour sa ating meat. And then, mag-a-add tayo dito ng butter. Naglagay lang ako dito ng mga 2 tablespoon ng butter. And then, mix-mix lang natin para lumasa yung ating gravy. Then, mag-add tayo dito ng 1 cup ng milk. Gumamit ako dito ng fresh milk. So, ayan, lagay tayo ng fresh milk. Pampalasa yan. And then, dito, lalapot na yung ating sauce or yung ating gravy. So, and then, mag-a-add tayo dito ng black ground pepper uli kasi gusto ng asawa ko ng maraming black pepper. And then, mag-add ako ng salt, pampalasa. Pag masyado, mga konting salt lang. So, every time na lumalapot or natutuyuan siya, pwede kayong mag-add uli ng milk. So, dito nag-add uli ako ng 1 cup ng milk kasi medyo lumalapot na siya masyado. So, every time na lumalapot siya, pwede kayong mag-add ng milk para lang ma-achieve nyo yung tamang texture niya. Hindi siya matuyuan. So, ayan. Ganito na yung itsura niya. Hanggang sa, hintay lang natin na lumapot lang ng konti. Huwag naman sobrang lapot. Ayan. And then, titikman na natin. And then, hanggang sa ma-achieve na natin yung lasa.
Once na na-achieve na natin yung lasa na gusto natin at medyo malapot na, pwede na yan. Ready na yan para i-serve. And then, balik nga pala tayo sa biscuits na binake natin. So, ganito yung itsura niya after 10 to 15 minutes. Brownish na siya. So, ayan yung texture na gusto natin. So, ganyan siya pag binuklat mo, 'di ba? Perfect. So, ayan, ready to serve na siya. Lagyan na natin siya sa serving plate. So, ayan, naglagay ako ng 3 biscuits at nilagay na natin yung ating gravy. Ayan, umuusok-usok pa siya. So, ayan, grabe. Ganito yung itsura niya. So, yummy. O ano pang hinihintay? Syempre, titikman na natin to. Taste test na. Ayan, tinikman na ng aking asawa. Approved daw. Perfect. So, ano pang hinihintay nyo guys? Try nyo nang gawin ang American breakfast. Madali lang siya at since first time ko. So proud ako na nakagawa ako nito. At na-achieve ko naman yung lasa na gusto nila. So, thank you for watching.